Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 7A. Natutukoy ang mga paraan ng pamilyang kinabibilangan sa pagtupad ng tungkulin nito sa bayan. Noong first quarter, napag-aralan na natin kung ano ang tungkulin. Ito ay tumutukoy sa mga responsibilidad o gawain na inaasahan sa atin na dapat nating magawa o matupad sa sarili, tahanan, paaralan at bayan. Kung hindi ito matutupad o magagawa, may maidudulot itong masama o negatibo. Sa ating aralin sa araw na ito, itutuon natin ang ating pansin sa mga tungkulin na dapat matupad ng pamilya para sa bayan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tungkulin ng pamilya sa bayan na dapat matupad. Habang tinatalakay natin isa-isa ang mga ito, tukuyin at itala mo sa iyong kwaderno ang mga gawain na naisasakatuparan ng iyong pamilya. Isulong ang kalusugan at kagalingan. Ang kalusugan ay yaman at ang malusog na pamilya ay nakakapag-ambag sa isang mas malakas na bansa. Ang mga malulusog na mamamayan ay hindi lamang mas produktibo, kundi nakababawas din sa pasanin ng bansa. Sa pagpapanatili ng kalusugan sa pamilya, nakakatulong tayong buuin ang mas matibay na kinabukasan para sa bansa. Paano nga ba matutupad ng pamilya ang pagsusulong ng kalusugan at kagalingan? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagluluto ng masusustansyang pagkain, pag-eehersisyo, o pag-iwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Maging mapagbigay at mapagmalasakit. Ang kabutihang loob at malasakit ay nagpapalakas ng ating pagkatao bilang Pilipino. Kapag natutuhan ng mga bata ang halaga ng pagtulong at pagdamay sa iba, lumalaki silang handang maglingkod sa komunidad. Ito ay nagdudulot ng mas matulungin at mapagmalasakit na bansa. Paano matutupad ng pamilya ang tungkuling ito? Magagawa ito sa pamamagitan ng pagdodonate, pagiging huwaran sa anak sa kahalagahan ng pagdamay, o pagtulong sa mga nangangailangan. Makilahok sa mga serbisyong pampamayanan. Ang serbisyong pampamayanan ay nagpapalakas ng diwa ng bayanihan at pagtutulungan. Ang mga pamilyang aktibong nakikibahagi sa mga serbisyong ito ay nakatutulong na bumuo ng mas maayos, ligtas, at mapagmalasakit na komunidad. Ito ay mahalaga para sa kaayusan ng bansa at upang matulungan ang mga nangangailangan. Natutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa barangay cleanup drive, pagbo-volunteer sa mga community feeding program, o pagtulong sa relief operation sa panahon ng kalamidad. Panatilihin ang mga tradisyon at kultura. Ang pagpapanatili ng ating mga tradisyon at kultura ay nagpapakita ng paggalang sa ating kasaysayan. Ang bawat pamilya na nagpapanatili ng mga paniniwala, kasabihan at iba pang mga tradisyon ay nagtataguyod ng ating pambansang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, napapanatili ang ating pagkakaisa at pagmamalaki sa ating lahi. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata ng kasaysayan ng bansa, paghihikayat ng paggamit ng sariling wika sa tahanan, o pagtuturo ng mga kaugalian tulad ng pagmamano at pagsasabi ng po at opo. Maging handa sa mga sakuna. Ang pagiging handa sa sakuna ay nagpoprotekta sa pamilya at komunidad sa oras ng pangangailangan. Ang pagiging handa ng mga pamilya ay hindi lamang makakapagligtas ng buhay, kundi makatutulong din sa mas mabilis na pagbangon ng komunidad matapos ang sakuna. Paano nga ba natutupad ng pamilya ang tungkuling ito? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng paghahanda ng emergency kit at go bag, pagkakaroon ng pampamilyang fire at earthquake drill, o pagtatala ng emergency contact numbers. Igalang at sundin ang mga batas. Ang paggalang sa batas ay nagtataguyod ng kaayusan sa lipunan. Kapag sumusunod ang bawat pamilya sa mga batas, nagkakaroon ng mas tahimik at ligtas na bansa. Ang pagsunod sa batas ay nagbibigay daan din sa isang mas maunlad na bansa dahil natutulungan ng gobyerno na magbigay ng mga serbisyong pampubliko. Nagagawa ito ng pamilya sa tuwing sumusunod sila sa batas trapiko, nagbabayad ng buwis ng tama at sa oras, at umiiwas sa pakikisangkot sa mga iligal na aktibidad.
Maging responsable sa kapaligiran. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili ang likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagiging responsable sa kapaligiran, hindi lamang natin napoprotektahan ang ating kalikasan, kundi napipigilan din ang mga sakuna tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang pamilya na mapanatili ang kaligtasan at likas na yaman ng bansa. Magagawa ito ng isang pamilya sa pamamagitan ng pagsesegregate ng basura sa bahay, paggamit ng reusable bags kapag namimili, o pagtatanim ng puno o halaman sa bakuran. Itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay mahalaga para sa maayos na pamumuhay. Kapag natutuhan ng mga miyembro ng pamilya ang respeto at pagkakaunawaan, nakatutulong ito sa pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Ang bawat isa ay may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa para sa kaayusan ng bansa. Paano ito nagagawa ng isang pamilya? Matutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng paggalang sa opinyon at pagkakaiba, pagbibigay payo sa mga bata tungkol sa mapayapang paglutas ng mga problema, o pagsali sa mga aktibidad ng barangay na nagtataguyod ng pagkakaisa. Maghubog ng responsableng mamamayan. Ang bawat pamilya ay may tungkuling magtaguyod ng responsableng mamamayan. Kapag natutuhan ng mga bata ang tamang asal at pananagutan mula sa kanilang tahanan, lumalaki silang handang maging mabuting miyembro ng lipunan. Ang pagtuturo ng mga tamang asal ay nagdudulot ng mas disiplinadong populasyon na mahalaga para sa isang maayos at mapayapang bansa. Natutupad ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata ng tamang asal sa mga pampublikong lugar, pagpapaliwanag ng halaga ng pagtupad sa pangako at pananagutan, o paghikayat sa mga anak na tumulong sa mga gawaing bahay. Lumahok sa mga gawaing pansibiko. Ang pakikilahok sa mga gawaing pansibiko ay mahalaga para mapalakas ang demokrasya. Kapag aktibong nakikilahok ang mga pamilya sa mga pampublikong gawain tulad ng pagboto, mas nagiging epektibo at may saysay ang mga desisyon ng pamahalaan na makatutulong sa mas matatag na pamumuno. Ito ay matutupad sa pamamagitan ng matalinong pagboto tuwing eleksyon, pakikibahagi sa mga pulong ng barangay, o pagiging aktibong kalahok sa mga public consultation. Suportahan ang edukasyon. Ang edukasyon ay pundasyon ng kaalaman at kasanayan. Sa pagsuporta sa edukasyon ng mga anak, natutulungan sila ng mga magulang na magtagumpay sa hinaharap at maging handang makapag-ambag sa kaunlaran ng bansa. Ang edukadong mamamayan ay susi sa pagsulong ng ekonomiya at sa pagkakaroon ng matibay na lipunan. Nagagawa ng pamilya ang tungkuling ito sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa takdang aralin ng anak, paghihikayat sa mga anak na maging maibigin sa pagbabasa, o paglalaan ng budget para sa mga school supply o tutorials. Mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa pagtataguyod ng lokal na ekonomiya, tinutulungan natin ang bansa na lumago at maging mas matatag. Kapag may mga pamilyang tumutulong sa pagpapalago ng negosyo at responsableng pamamahala ng kita, nagkakaroon ng mas matibay na ekonomiya at mas maraming oportunidad para sa lahat. Nagagawa ito ng pamilya sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal, pagbabudget ng wasto sa kita ng pamilya, o paghihikayat sa mga anak na mag-impok at magnegosyo. Ang 12 kilos na ito ay ilan lamang sa mga tungkulin sa bayan ng bawat pamilyang Pilipino. Isulong ang kalusugan at kagalingan, maging mapagbigay at mapagmalasakit, makilahok sa mga serbisyong pampamayanan, panatilihin ang mga tradisyon at kultura, maging handa sa mga sakuna, igalang at sundin ang mga batas, maging responsable sa kapaligiran, itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa, maghubog ng responsableng mamamayan, lumahok sa mga gawaing pansibiko, suportahan ang edukasyon, at mag-ambag para sa pag-unlad ng ekonomiya. Bilang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Alin sa mga tungkuling pinag-usapan ang natutupad ng iyong pamilya? At bakit mahalaga para sa bayan ang pagtupad sa mga ito?
At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!